class, welcome to our Java programming tutorial for beginners part 2. This is all about for user input and arithmetic operators. So our discussion flow is to discuss about built-in packages at paano sila i-import sa class para magamit natin sila in our program. And then what is java.util.scanner, and of course we will be able to create a user input, no, para makapag-input si user. And then yung pang last is arithmetic operators. So kilalanin natin yung mga arithmetic operators sa Java programming. So let's begin. Ano nga ba si built-in packages? So class, unang-una, kilalanin muna natin kung ano ba yung built-in packages. So sa built-in packages class are pre-written collection of classes and methods to provide programmer a ready-made solutions for common tasks, like reading data, networking for database connections, and working with collections. Okay, so in Java, meron ng mga methods and classes na nasa loob ng java.util package na ready na natin gamitin anytime, anywhere in our program. There is a class to capture users input, no? To handle users input, meron din siyang to read data and etc. Okay? So, next, how do we import packages? So, we can import packages by using its specific class. So, ito yung syntax niya. Tatawagin lang natin yung import keyword followed by the package name, dot, class name, and semicolon. And then we can also import the package or the whole package itself. So, yung lahat ng package, no, lahat ng class natin, pwede natin siyang i-import ng isang line lang. Okay? So, using this keyword import and then yung package name dot asterisk. So, si asterisk class stands for all. No? Everything inside of that package is i-include natin siya sa project natin. Meaning asterisk. Lahat ng nasa loob ng package na yan is i-include natin sa project. So, kapag i-include natin lahat, tapos may mga class naman dun na hindi natin ginagamit sa program natin, hindi siya advisable to use the asterisk. Kasi mas bibigat yung project natin kapag may lahat ng packages na yung hindi naman natin ginagamit is nasasama. Okay, so it's better pa rin na i-import natin yung specific class, yung eto. Okay, so that's it for importing packages. And then next is, ano nga ba si scanner? Si scanner class is walang iba kundi yun yung mag-handle or yung mag-i-scan ng input from the user, no? Siya yung bumabasa, siya yung nag-i-scan ng input galing kay user dun sa console. Okay? So it allows the program to read various data types. Pwedeng strings, pwedeng integers, float, and boolean, and other data types, no? May sari-sariling paraan para makapag-capture ng iba't ibang klase ng data types gamit si scanner. Okay, so next is, para magamit natin si scanner to capture input from the user, we have to import the scanner. Okay, so yung kanina sa package, si java.util class is this is the package. And then isa na sa kanya na nasa java.util package is si scanner na class. Okay, so para magamit natin si scanner sa program natin, import natin siya katulad ng ganito. Okay? So kailangan talaga natin siyang i-import. And then after that, we have to create a scanner object by class instantiating. So this is how we create an instance of a class, no?
any class. Okay? So, parang tatawagin lang natin yung class name followed by the identifier of that class. No? So, ito si identifier class. Tayo na yung nagde-define yan. No? Yung programmer na. Kayo nang bahala kung ano yung ipapangalan sa kanya. Basta meron tayong sinusunod na mga rules when it comes to naming our variables, naming our methods, naming our classes, and etc. So, when we name our variables, dapat meaningful, unique, no? And dapat kung ano yung purpose niya, yun yung ipapangalan natin. So, like here, si scanner class, pinapangalan natin siyang scanner. So, para makakreate tayo ng object na scanner, ayan, gagawa tayo ng instance of a class. And then, followed by the equal sign, and then the new keyword, and then after that, yung scanner, and close and open parenthesis, yung nasa loob niya is system.in, and then semicolon, yung terminator. So, wag nyo munang iisipin, class, kung ano ba tong si system.in, no? So, wag nyo munang isipin to, basta, itong line na to talaga, ito yung paraan para makapag-create tayo ng object ni scanner. Okay, so, next is, marami tayong iba't ibang klase ng user input, no, gamit si scanner. Meron tayong next line. Si next line class is to accept string type of data. Si next int naman, understandable naman siya. Next int, next float, next double, next short, next byte, next long, and next boolean. So, si next int is to accept integer. Siyempre, si next float, accept float. Si next double, accept double of data of type of data. And then si next short, next byte, and next long, and next boolean, and so on. Okay, so understandable naman yan. So, hindi na natin kailangan itatakol pa, no? So, diretso na tayo dun sa practical example. So, ayun class, gumawa na naman ako ng another class para dito sa tutorial natin, no, sa part 2. User input and arithmetic operators. So, sabi ko kanina, bago natin magamit si scanner sa entire program natin, we needed it to be imported. So, saan natin siya i-import? Dito sa after, sa package basics. So, as you can see here, si package basic class, dito yan nakikita. Ito yung folder kung saan nilalagay natin yung mga classes natin. Ito, no, classes. Nilalagay natin siya sa basics folder. So, dito natin siya i-import using import keyword, then yung si java.util.scanner. So, sabi ko kanina, pwedeng gumamit ng asterisk. Ganyan. Pero, hindi siya recommended kasi maraming classes na nasa loob ng package na to. So, kapag ginamit mo yung asterisk, meaning tinatawag mo lahat or ini-include mo lahat ng mga classes na nasa loob ng java.util. Kasama na dun yung hindi mo ginagamit. So, para mas mainam, hindi mabigat yung project natin, i-import natin yung specific class lang, yung class na gagamitin natin. Okay, this is how we import the package of scanner. Gamit lang ng import keyword, then yung package name, dot, then followed by the dot, and then yung class. After that, hindi pa yan, kailangan natin mag-create ng instance of a class na si scanner. So, una, tatawagan natin yung class name, gagawa natin siya ng another variable name followed by the equal sign, new keyword, and then scanner. Sa loob niyan is system.in. In this line, we created an object for scanner. Etong identifier, kahit anong ipangalan mo dyan, pwede. Kasi tayo yung magdi-define dyan. Pwedeng S, pwedeng yung name, or pwedeng pangalan ninyo, or A, B, C ba dyan, pwede. Okay? But, sabi ko kanina, meron tayong rules for naming classes, identifiers, or methods. So, dapat it must have a meaning. So,
So, dahil sa scanner yan, so scanner yung papangalan natin. And then, di pwedeng walang equal sign yan. Kasi nga, nakikreate tayo ng new scanner. So, kailangan yan, si new scanner, inassign natin dito kay scanner. Okay, so, yung system.in na yan na nasa loob ng parenthesis, wag na muna nating iintindihin yun. Okay? So, etong line na to, ito talaga ang pag-create ng instance or object ni scanner. Wala nang iba. Okay? Next is, meron na tayong scanner object. Now, we are ready to code. Okay? So, like for example, we have string tawag nito string color. And create na tayo ng tawag na ito input, no? Like for example, string name is equal to, ang tatawagin natin is ito, yung identifier ni scanner object. So, scanner that, dahil string yung hihingiin natin, next line yung gagamitin. Okay? So, followed by D, close and open parenthesis. So, class, tingnan nyo ng maigi. Tingnan natin, na i-remove ko yung parenthesis, nag-i-error siya. Okay? So, dapat, meron siyang pares na parenthesis. Okay? So, kung walang dot dito, error din yan. Okay? So, dapat may dot. And then, class, kapag yung pangalan natin dito is iniba natin, halimbawa, S na siya, dito, makikita nyo na nag-i-error na siya. Kasi undefined na siya. No, hindi na niya nakikita dito. Kasi yung pangalan, binago natin, ginawa nating S. So, ganyan. So, kapag babaguhin natin yung pangalan dito, kailangan yung nandito sa baba natin, yung scanner na variable or identifier, i-change din natin. Yan. Okay? So, dito naman, kung maliit yung scanner na yan, mag-i-error din yan. Alright? So, nakakapitalize talaga yung S. And then, ano pa? Eto, ganun din. No? Mag-i-error yan. So, capitalize yung S. Kung walang semicolon, error pa din yan. Ganyan. So, be careful on structuring your code. Okay? So, kasi kapag walang semicolon na yan, mag-i-error na yan. Okay? So, like for example here, we have string color and string name. And then, dito, yung variable natin, wala siyang laman na si color. And here sa line 11, we have a scanner or data na si name na manggagaling kay user. So, para mas maganda yung pangalan ng ating scanner or identifier, yan na lang yung gagamitin natin. Okay, so mas mainam na ganyan. I-run natin yung program natin. Now, as you can see here, class, i-run natin yung program natin, no? Makikita nyo dito sa gilid na nag-blink yung cursor. So, meaning, ready na siyang mag-accept ng input na galing sa atin. Okay? So, pwede na tayo makapagsulat, no, ng kahit na ano. Diba? So, pag-i-enter natin yan, end the program na. Okay? So, kasi wala nang next line of code after that, asking input. So, paano natin malalaman na kailangan na nating mag-input? So, simple lang yan. Gagawa tayo ng prompt message niya. Okay? So, ganito yung pag-create ng prompt message. Okay? Alam ba, papaprint din natin. Papaprint natin. Your name is name. Yan. So, enter your name, Yuri. Then, your name is Yuri. Okay? So, tingnan nyo dito, class, yung input niya. Dapat, dito siya magsusulat. Pero, nasa next line siya. Bakit? Kasi gumamit tayo ng print line dito.
So, para align yung input natin dun sa prompt message niya, print lang yung gagamitin natin. So, yun yung pagkakaiba ha, print and print line. So, ako, very strict kaayo ko, and then I want my code and output dapat is organized sila. So, yun, no? Kapag ka nanghihingi tayo ng input, print lang yung gagamitin natin. So, run the code here. So, dito na tayo nagsusulat, di ba? So, Yuri, and your name is Yuri. Okay? So, ganun lang ka-simple. And then, that is for string. Then, sabi ko kanina, may iba't iba tayong user input. So, halimbawa, integer. No, si integer. For integer naman, halimbawa, first name is equal to scanner that next. Ayan. Gawa tayo ng prompt message. Okay. So, run the program, enter. Okay, so enter a number. Okay, so ganyan. So again, print ang gagamitin natin. Okay, so enter number 1.5 and done. Okay, so kapag ka dito class, halimbawa, ayan, float, yung data type na ginamit natin dito. Yung si scanner.nextInt is hindi siya nag-error. Okay, so tingnan natin. Hindi siya nag-error kasi si nextInt, although it accepts integer type of data, pwede naman siyang ita-transform into float, no? Pwede ka namang mag-enter ng halimbawa, pwede yan mag-accept ng 15 lang or non-decimal numbers para dito sa number natin na identifier, and then yung number identifier na yan, yung magiging output na yan is float. Okay, so yan. So para makita natin na tama ako, ipiprint natin yung result ni number. Malagay ko lang tingnan natin kung tama ba ako na nagkakaroon siya ng decimal, although yung in-input natin is integer. So now, we input 15. This is a whole number. Enter. And then yung result niya is 15.0. Kasi dito, ginawa na niyang float. Okay? So, this is fine. Right? So, wag kayong mabahala dyan. Pwede rin na, para it accepts, kung gusto niyo naman na yung input is, it accepts point, papakita ko sa inyo ha. Ito next in. So, yung ina-accept lang niya is integer. So, kapag kanilagyan na natin to ng decimal, it will cause an error or it will raise an error. So, tingnan natin dito. 15.25. So, may decimal na siya. Enter. Ayan. So, may lumabas na siya na error na input mismatch exception. Okay, so, meaning, etong line na to, scanner.nextInt, yung ini-expect niyang input is only an integer number or whole number. So, kapag yung program mo naman na, halimbawa, si grade kasi pwede naman mag-accept ng decimal number. So, gagawin na natin siyang float. Next float. Yan. Okay, so, run. Halimbawa, 15.96. Ayan. Hindi na siya mag-error kasi nga next float na yung ginagamit natin. And then si next float, it will accept decimal numbers kasi nga yun yung purpose niya. Okay, so halimbawa, bakit pwedeng double ma'am dyan? Pwede, tingnan natin. Yan. Si next double yung ginamit natin, although floating point siya, the same sa float, hindi siya pwede. Kasi bakit?
Si float, it can never be a double. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi pwedeng magiging float si double kasi mas maraming decimal number si double, mas higher precision siya or mas maraming decimal kaysa kay float. No? Malulugi yung kumpanya kapag maraming decimals tapos pagdating dito nagiging nabawasan na, no? Nawawalan na ng decimal or nawawalan na ng sintimo. Okay? So, yun yung dapat na importante na malaman natin to choose which data type na maaari nating gamitin. Okay, so kapag sabi ko nga, kung kailangan naman siyang double, di gumamit ka ng double na data type, ganyan. Tapos dito, pwede siyang magiging float. Yan. So dito, in this time, we initialize number with a double data type, and then yung scanner natin is yung ini-expect niya is float. Hindi siya nag-i-error kasi nga, si double, pwedeng float yan. Okay? But si float, hindi pwedeng magiging double. Kaya nag-error yung kanina. Okay? So, run. Let's say we have, 450 and ganyan. Ayan, tingnan nyo. Diba, nagiging double siya. So, ilan yung decimals dito na binigay niya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, up to 14 decimal. Yung in-input ko lang is 450.656546. Pagdating sa result, pagdating dito, yung resulta, kasi double na siya, mas marami na siyang decimal na pino-provide. Okay? So, yun lang yun, yung pagkakaiba ng next float and next double. So, be careful tayo, no, sa pag-i-initialize ng mga variable. Kailangan nating intindihin ng maigi, tanuhin kung ano ba talaga yung karapat-dapat na data type ang gagamitin. Okay, so, ano pa ba? Ganun lang din naman line class. Sila ni short, byte, and long. So, for example, here, hihingi tayo ng, halimbawa, dito, si byte. Initialize natin siya ng byte. And then dito, nag-i-error na siya kasi nga, byte lang eh. So, gamitin natin yun si next byte. Yan. Now, class, alam naman natin na si next byte, yung range ng numero niya is from negative 1 to 8, diba? Up to 1 to 7 lang. Okay? So now we will try to input negative 130. And we'll see if ano yung kakalabasan. Okay? So yan. Nag-input tayo ng negative 130. Tapos, nag-return siya ng input mismatch exception, and then yung value daw is out of range. Kasi nga, sabi, si byte can hold only numbers from negative 128 up to positive 127. So, kung gagawin natin tong long, and hindi na siya mag-i-error kahit next byte yung ginamit natin. But, still, ini-expect pa din na byte yung tatanggapin kahit long yung initialize natin dito. Okay, so, run. So, although baka akalain mo na long na yung pagka-initialize mo, yung data type mo, baka akalain mo na it can accept long number. So, see, nilagyan natin na madaming numero, and then, yan, wrong pa din. Okay? So, meaning, ito yung nagkukos ng error. Scanner.next byte. Ito, itong method na to, yung function na to, it can only accept byte number. Okay? So, ito yung papalitan mo. Next, long. Ayan. Okay? So, yan.
So, what if naman is gagawin natin tong byte tapos long yung hiningi natin? Yan, magi-error siya kaagad kasi long yung hihingiin mo, malaking numero, pero in-store mo lang siya sa napaka maliit na numero, no? 3 digit lang. Okay? So, mali yun. Okay? So, ganun yun, class. Yung IDE natin, tutulungan naman tayo para mag-identify or kaagad natin ma-identify yung mga syntax error. Okay? Bukod dun sa runtime error, kapag kaniran na natin yung program natin, kapag may error naman siya, so nagpo-provide din naman siya ng mga errors, no? Katulad kanina. Okay? So, balik tayo sa presentation natin. So, okay na tayo dito sa reducer input class. Then, ayan, sa example. Okay, so, tapos na tayo dito sa example. Proceed na tayo dun sa arithmetic operators. Sa arithmetic operators class is alam niyo naman to na may plus, may hyphen or minus sign, asterisk, division, and for modulus. So, alam niyo naman kung paano, kung ano yung mga purpose nito. Okay, this is for arithmetic operations or mathematical operations. Okay, so C plus is used to add numbers, minus for subtraction, asterisk for multiplication in programming, and slash for division, and percent is to return the remainder. Okay? So, paano siya gagamitin is ganito lang naman. Pwedeng literal value, pwede ring variable a plus b. Yung literal value, pwede siyang 15 plus 10. So, ganun lang naman yun, no? Very understandable naman siya. So, paano natin siya i-implement dito sa program natin? So, dito sa program natin, for example, we have int x is equal to 10 colon, and then int y is equal to 4. And then, ipiprint natin yung x plus halimbawa, x plus y. Okay, so, pwedeng ganito yung pagka-structure natin, no? Dito na natin kaagad inad sa loob ng print. Yan, 14. Lumabas is 14. Okay? So, pwede rin naman gumawa tayo ng another variable and result or sum, int sum is equal to x plus y. Tapos dito, sum na yung i-print natin. The same lang din yan. Okay? Kayo na ang bahala kung paano nyo nga i-structure yung mga code niyo. So, ayun, the same lang din. 14. Lumabas yung 14. Pero sa akin class, mas advisable na ganito, no? Na gumagawa tayo ng variable to hold the result. Parang ganyan. Okay? Ano pa? Pwedeng, sabi ko nga kanina, pwedeng literal value. So, pwedeng 5 plus y. Okay? Pwedeng ganyan. Okay? So, run. Yan. 5 plus y, which is y is 4. So, 5 plus 4, that is 9. So, correct. Okay? So, sabi ko, literal value, meaning yung numbers na inad natin directly, no? Instead of using variable. Okay, so, pwedeng ganito. Okay? So, for the other operators, for subtraction, equals x minus y, ganyan. Ano pa, int product x asterisk y,
int quotient x divide y and int remainder x% y. So, ganito lang natin kung paano gagamitin yung mga arithmetic operators natin. So, alam niyo naman yun kasi nga dumaan na tayo sa Python programming. Okay? So, the same lang naman sila, no? So, sabi ko nga, pwedeng literal value, pwede naman ganito, pwedeng ganyan, or 5, ganyan, diba? Pwede rin ganyan, divide 2, ganyan. Yan, diba? So, yan. Pwedeng literal values, okay? So, pwedeng ganun. As long as tama yung mga arithmetic operators na nilagay mo dyan. Okay? So, kung ang ilalagay mo dyan is and. Yan. Yan. So, diba? Error siya. So, okay? So, ayan, meron na tayong so ipaprint lang natin yung result nila. So, this is for difference. This is for product, quotient, and for the remainder. Okay, so, i-run natin yung program. Ayan. So, difference, 60 minus 6, that is, x plus y is 14, 60 minus 6 is 54, and then 60 times 1, which is 60, then 5 divide 2, that is 2. Now, alam natin na kapag division is nagiging fraction yung numero, yung result. Kasi, halimbawa, ganito, 5 is not divisible by 2. Kasi nga, sumobra, may sobra siya. Okay, so dapat yung answer nito is 2.5. Now, bakit 2 lang yung result niya? Kasi nga, dahil dito, naka-integer tayo. Tinransform niya yung result, ginawa niyang integer. So, nagiging 2. Nagiging lugi siya. Okay, so para tama or precise yung data natin, accurate, so gagawin natin siyang float or double. Yan. Okay, so dito naman sa remainder, 25% 5, which is 0 yung remainder niya kasi 25 is divisible by 5. So, 5, 10, 15, 20, 25. So, 25 divide 5 is walang remainder. Diba? So, run the program again. And now, we have 5 divide 2, nagiging 2.0. Okay? So, gagawin natin siyang float class. Run the file and same pa din, no? Nagiging decimal number siya. 2.0. So, dito, kapag ganito naman class, 5% to, tingnan natin kung ano yung i-print niya. 1. Kasi nga, 5% to, diba? 5 divide 2, that is 2. And then, may remainder na 1. So, tama. May remainder siya na 1. Okay? So, yun lang yung class, ang paggamit ng mga arithmetic operators natin. And we will utilize scanner now para makapag-accept tayo ng input from our user. So, tatawagin lang natin si scanner that dahil integer yan, so next int tayo.
Then, gawa tayo ng prompt message. Yung mga inputs natin ni class, kailangan ng mga prompt message. Okay, so, yan, may scanner na tayo. So, yung result dapat dito. Dapat x minus y and x multiplication y x slash y, and of course the x percent y. Okay class, hihingi tayo ng dalawang input from our user, which is the first number and the second number, and then ginamit natin sila para makapag-add, makakuha ng sum, makakuha ng difference, product, quotient, and a remainder, and then pinrint natin sila isa-isa. Okay, so enter the first number. Let's say we have 10. Enter the second number, it's 3. Okay, so yung result is 10 plus 3 is 13, 10 minus 3 is 7, and 10 times 3, that is 30, and 10 divide 3, that is 3.0, and then 1. Okay, remainder x percent y is 10% y is meron siyang natitirang remainder na 1. Okay? So, huwag kayong matakot class na mag-create ng sarili ninyong code as long as tama yung syntax, no? Dapat always meron siyang semicolon after, and then dapat merong data type, kasi kung walang data type yan, mag-e-error siya. Okay? So, again, pwede rin namang i-initialize mo silang lahat ng wala pang laman, ganyan. Tapos, dito, i-update natin siya ng nakaganyan na lang. So, hindi na natin kailangang tawagin or lagyan ng data type kasi na-initialize na natin siya with data type. Pagdating dito sa line 22, in-update lang natin siya, nilagyan natin siya ng value, okay, na x percent y. Ilagay natin siya sa remainder na variable. So, there's nothing wrong about that, no? So, it's up to us, it's up to you as a programmer on how you can structure your code as long as yung correct yung mga syntax niya, and then walang mga missing terminator, and then yan, naka-import yung mga class na ginagamit. So, yung mga ganun. Okay, so that's all class. Yan. So, basic calculator, so nagawa na naman natin yon, no? Sa ano natin. So, hindi na natin kailangan, but it's up to you to create a program sa activity natin, no? Or sa'yo na kikreate ka ng, or isosolve mo to, ilalagay mo siya sa papel. Okay, so isolve mo siya on your own na without helping from the other people. Okay, so mas mainam yun para makapagmuni-muni kayo, mas makilala niyo yung code, at saka mas mapapractice niyo yung utak ninyo, no, na makapag-isip kung paano mag-construct ng mga code or mag-create ng program. Okay, so basic calculator, create a program that will take two numbers from the user and perform various arithmetic operators. Then, yun na nga, yung kanina. And then, first number 10, yung parang ganito, sample output. First number is 10, second number is 12, and then, ipapakita ninyo yung numero ng first number, then followed by the plus sign,
and then yung 5, yung second number, and then followed by the equal sign, and then yung result. Parehas lang din siya sa subtraction, multiplication, and division. Okay? So, para siyang multiplication table class. Okay? So, dapat yung output niya is ganito. First, manghihingi ng input. Second, manghihingi ng input, and then show the various operations at yung mga result niya. Okay? So, that's all for the user input and arithmetic operators, and see you to the next topic, which is about I forgot what it is. So let me see ano yung kasunod natin. That is conditional statement. Okay, so next topic will be about conditional statements. Alright, so I guess class, that's all, and have a good day. Bye.